Kung ikaw ay isang SSS pensioner o kung ang isa sa mga magulang mo, lolo, lola o kahit sino sa pamilya ninyo ay umaasa sa buwanang pensyon mula sa SSS, huwag mo munang skip ang video na ito dahil malaking pera ang pwedeng maidagdag sa bulsa nyo bago pa man matapos ang linggong ito. May bagong balita mula sa SSS ngayong 2026 at ito ay tungkol sa pension loan, kung saan pwede kang umutang laban sa sarili mong pensyon hanggang 200,000 piso na may mababang interes at walang kailangang ATM card na isasangla. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo, step by step, kung paano ito gumagana, sino ang pwedeng mag-apply, magkano talaga ang pwede mong mautang batay sa halaga ng iyong pensyon, at kung ano ang mga dapat mong iwasan para hindi ka madali o malugi. Kaya kung seryoso ka talagang malaman ang totoong detalye, hindi yung basta-basta lang na chismis na naririnig mo sa kapitbahay o sa Facebook, panatilihin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil ilalatag ko dito ang lahat, mula sa pinakamababang detalye hanggang sa pinakamalaking bagay na dapat mong malaman bago ka pumunta sa SSS o mag-apply online. Bago tayo tumuloy, kung bago ka lang dito sa channel na ito, mag-subscribe ka muna at i-click ang bell notification para hindi ka mahuhuli sa susunod na mga update tungkol sa SSS, pag-ibig, at iba pang benepisyo na dapat malaman ng bawat Pilipino. At kung nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ibinibigay namin, i-like mo rin ang video na ito dahil malaking tulong ito para lumaganap ang tamang impormasyon sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga senior citizen na hindi ganong sanay gumamit ng internet. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una sa lahat, ano ba talaga ang pension loan ng SSS? Sa madaling salita, ito ay isang cash loan na ibinibigay ng SSS sa mga retirement pensioner at a surviving spouse pensioner. Ibig sabihin, kung ikaw ay retirado na at tumatanggap ng buwanang pensyon, o kung ikaw ay byuda o byudo na tumatanggap ng pensyon ng namatay mong asawa, pwede kang mag-apply nito. Ang gandang bagay dito, hindi kailangan ng ATM card bilang collateral at hindi rin kailangan ng guarantor o co-maker. Simple lang ang proseso at ang bayad automatikong ideduct mula sa iyong buwanang pensyon, kaya hindi mo na kailangang pumunta pa sa bangko o SSS office kada buwan para magbayad. Ngayon dito tayo pupunta sa pinakaimportanteng tanong, magkano ba talaga ang pwede mong mautang? Base sa opisyal na patakaran ng SSS, ang halaga ng loan mo ay nakadepende sa tinatawag na Basic Monthly Pension mo o BMP, kasama ang dagdag na 1,000 piso na additional benefit. Mayroon kang 4 na option kung magkano ang gusto mong hiramin. Pwede kang umutang ng 3 beses ang iyong BMP kasama ang 1,000, babayaran sa loob ng 6 na buwan. Pwede rin ng 6 na beses ang BMP mo, babayaran sa loob ng 12 buwan. May option ding 9 na beses ang BMP, babayaran sa loob ng 24 na buwan. At kung mas malaki ang kailangan mo, pwede ring 12 beses ang BMP mo na may mas mahabang termino ng pagbabayad. Ngunit tandaan, kahit gaano kalaki ang computation batay sa BMP mo, hindi pwedeng lumagpas ang total loan sa maximum na 200,000 piso. Kaya kung ikaw ay may mataas na pensyon, halimbawa umaabot ng 15,000 o higit pa bawat buwan, malaking tulong talaga itong loan na ito dahil pwede mong makuha ang buong 200,000 piso depende sa termino na pipiliin mo. Para mas maintindihan mo, gawin natin itong konkreto. Isipin natin si Mang Fredo, 68 taong gulang, retirado na SSS pensioner, at ang kanyang buwanang pensyon ay 10,000 piso. Kung idadagdag natin ang 1,000 piso na additional benefit, ang kabuuan ay 11,000 piso. Kung pipiliin ni Mang Fredo ang 6 na buwang termino, ang matatanggap niyang loan ay 3 beses ng 11,000 na katumbas ng 33,000 piso. Kung pipiliin naman niya ang 24 na buwang termino, 9 na beses ang kanyang pensyon na aabot na sa 99,000 piso. Malaking pera na ito, lalo na kung ang gagamitin niya ay para sa gastusin sa ospital, sa pagpapagawa ng bahay, o kahit sa negosyo ng mga anak niya. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming senior citizen ngayon ang interesado sa programang ito. Dahil hindi lang ito basta utang, ito ay tulong pinansyal na direktang nagmumula sa sariling kontribusyon nila noong bata pa sila at nagtatrabaho. Ngayon, pag-usapan naman natin ang interest. Ang interest rate ng pension loan ay 10% kada taon, kinukwenta sa tinatawag na diminishing balance. Ibig sabihin,
Habang bumababa ang natitira mong utang, bumababa rin ang interest na babayaran mo. Ito ay medyo mababa kumpara sa ibang uri ng utang na makikita mo sa labas, lalo na kung ikukumpara natin sa mga informal lender o 5-6 na karaniwang umaabot ng 20 hanggang 30% kada buwan. Kaya kumpara diyan, talagang mas kapakipakinabang at mas ligtas ang pension loan ng SSS dahil regulated ito ng gobyerno at malinaw ang mga patakaran. Pero syempre, hindi lahat ay pwedeng mag-apply. Meron talagang mga kwalifikasyon na dapat mong matugunan. Kung ikaw ay retirement pensioner, kailangan mo munang nakarehistro sa website ng SSS, may updated na contact information, at may enrolled disbursement account. Ibig sabihin, may bank account o e-wallet account kung saan ipapadala ang pera. Kailangan mo ring wala pang 85 taong gulang sa katapusan ng buwan ng termino ng loan mo. Halimbawa, kung ikaw ay 84 na taong gulang at 4 na buwan, pwede kang kumuha ng 6 na buwang termino lamang. Kung ikaw ay 83 taong gulang at 10 buwan, pwede kang kumuha ng hanggang 12 buwan. Kailangan mo ring walang deduction sa iyong buwan ng pensyon, walang existing advance pension mula sa calamity loan package, at kailangan mong tumatanggap na ng pensyon ng hindi bababa sa 1 buwan. At ang status ng pensyon mo ay dapat aktibo. At syempre kailangan mong walang record ng fraud laban sa SSS. Para naman sa mga surviving spouse pensioner, halos pareho lang ang mga kwalifikasyon, pero may kaunting pagkakaiba. Kailangan mo munang may SS number at rehistrado sa SSS website. Kung wala ka pang SS number bilang surviving spouse pensioner, kailangan mo munang kumuha nito bago ka makapagrehistro online. Dapat may hindi bababa sa 18 taong gulang ka sa oras ng pag-file ng loan, pero hindi hihigit sa 85 taong gulang sa katapusan ng termino. Kailangan mo ring wala kang deduction sa pensyon, walang existing advance pension, tumatanggap ka na ng pensyon ng hindi bababa sa 1 buwan, at ikaw ang sole payee o tanging tatanggap ng death benefit ng namatay mong asawa. Ito ay para masiguro ng SSS na tama at pantay ang pamamahagi ng benepisyo at para maiwasan ang anumang gulo o alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ngayon, paano ka mag-a-apply? Merong 2 paraan. Una, pwede kang mag-apply online gamit ang iyong My SSS account. Kung wala ka pang account, kailangan mo munang gumawa nito sa opisyal na website ng SSS. Kapag nakalogin ka na, pumunta ka sa section ng loans. Pagkatapos ay piliin mo ang apply for pension loan. Pipiliin mo ang disbursement account kung saan mo gustong ipadala ang pera. Mahalagang tandaan kung wala kang enrolled na disbursement account, automatikong mare-reject ang application mo. Kaya siguraduhin munang nakaset up ito bago ka mag-apply. Pagkatapos, makikita mo ang iba't ibang computation batay sa iyong BMP at pipiliin mo kung alin sa mga ito ang gusto mo. Babasahin mo rin ang disclosure statement at kung sang-ayon ka na sa lahat ng terms and conditions, click-clickin mo na ang Submit Pension Loan. Kapag naisumite na ito, makakatanggap ka ng notification at mapapadalhan ka rin ng email confirmation mula sa SSS. Ang pangalawang paraan naman ay sa pamamagitan ng over-the-counter o OTC application, kung saan personal kang pupunta sa pinakamalapit na SSS branch. Dadalhin mo lang ang iyong SS card o UMID card o kahit anong government-issued ID na may litrato mo at dun mismo isasagawa ang aplikasyon. Ang kaibahan lamang, kung online ka mag-apply, mas mabilis ang proseso dahil 3 araw lamang ng trabaho ang kailangan bago mailabas ang pera. Kung sa OTC naman, umaabot ito ng 5 araw ng trabaho. Kaya kung gusto mo ng mas mabilis na resulta at kung marunong ka namang gumamit ng internet, mas maganda talagang gawin ito online. May maliit na bayarin din na dapat mong malaman. May 25 piso na bayad para sa quick card o cash card at ito ay automatikong i-deduct mula sa proceeds ng loan mo, kaya hindi mo na kailangang maghanda ng dagdag na pera para dito. Bukod diyan, lahat ng pensioner borrower ay covered ng Credit Life Insurance o CLI na nangangahulugang kung sakaling mamatay ang pensioner bago pa man matapos bayaran ang buong utang. Ang natitirang balanse ay automatikong masasagot ng insurance. Ito ay para hindi na mabigatan pa ang mga naiwang pamilya sa anumang natitirang utang. Dati, mayroong 1% service fee na sinisingil ng SSS, pero ngayon, waived na ito. At ito mismo ang ginagamit para isubsidize ang premium ng insurance. Kaya mas malaking benepisyo ang natatanggap ng mga pensioner ngayon kumpara noon.
Tungkol naman sa pagbabayad, ang monthly amortization ay direktang i-deduct mula sa buwan ng pensyon mo. Ang unang bayad ay magsisimula sa ikalawang buwan matapos i-grant ang loan. Halimbawa, kung na-approve ang loan mo ngayong Mayo, ang unang deduction ay mangyayari sa pensyon mo ngayong Hulyo. Ibig sabihin, mayroon kang isang buwan na grace period bago ka magsimulang magbayad na malaking tulong para sa mga pensioner na kailangang mag-adjust muna sa kanilang budget. At kapag natapos mo ng bayaran ang kasalukuyang loan mo, pwede ka nang mag-apply ulit para sa bagong loan dahil ang SSS ay pumapayag lamang ng renewal kapag fully paid na ang dati mong utang. Ngayon dito tayo pupunta sa isang mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa taong 2026. Base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., inaga ng SSS ang pagpapalabas ng dagdag na pensyon para sa taong ito bilang tugon sa tumataas na presyo ng bilihin at inflation. Ang retirement as disability pension ay tataas ng 10%, habang ang death at survivor benefit naman ay tataas ng 5%. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang pensioner, mas malaki na ang matatanggap mong buwan ng pensyon simula sa mga darating na buwan, at dahil doon, mas malaki rin ang loanable amount mo dahil batay ito sa halaga ng iyong BMP. Kaya kung dati, hindi mo pa naisip na mag-apply dahil sa tingin mo maliit lang ang makukuha mo, baka ngayon, panahon na para muling tingnan ang computation mo dahil malamang tumaas na rin ito kasabay ng pagtaas ng iyong pensyon. Bukod pa dito, sinabi rin ng SSS na patuloy nilang pinapalawak ang access sa mga loan program nila at nag-aalok pa sila ng loan penalty condonation para sa mga miyembrong may dating utang na hindi pa na-settle. Bago tayo tumuloy, gusto ko munang balikan kung bakit mahalaga talaga itong programang to para sa ordinaryong Pilipinong pensioner. Alam natin lahat, hindi biro ang buhay ng isang senior citizen ngayon. Tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang gastos sa gamot, at maraming beses, hindi sapat ang buwan ng pension para sa lahat ng pangangailangan, lalo na kung may sakit na kailangang gamutin o kung may apo na kailangang tulungan sa pag-aaral. Dito papasok ang kahalagahan ng pension loan. Sa halip na lumapit sa mga informal lender na may sobrang taas ng interes o kaya naman umutang sa kapitbahay na may kapalit na hiya at pressure, mas magandang option ang direktang umutang sa SSS. Dahil regulated ito, may malinaw na patakaran at hindi ka basta-basta madadali. Pero syempre, kailangan ding maging responsable sa paggamit ng utang na ito. Hindi ito dapat gamitin para sa mga bagay na hindi naman importante tulad ng sugal o kahit anong bisyo. Dapat itong gamitin para sa mga tunay na pangangailangan tulad ng gastos sa ospital, gamot, edukasyon ng apo, o kahit maliit na negosyo na pwedeng magdulot ng dagdag na kita. Dahil tandaan ang bayad dito ay direktang kukunin mula sa iyong buwan ng pensyon, kaya kung hindi mo ito pinag-isipang mabuti, baka lumiit ang matatanggap mong pera kada buwan at maaapektuhan ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ka ng ilang practical na tips para masulit mo ang programang ito ng tama. Una, siguraduhin mo ng updated ang iyong contact information sa SSS kasama ang iyong disbursement account dahil kung hindi ito updated, automatikong marireject ang aplikasyon mo. Pangalawa, kwentahin muna ng mabuti kung magkano talaga ang kaya mong bayaran kada buwan bago ka pumili ng termino at halaga ng loan. Huwag kang basta pipili ng pinakamataas na halaga dahil lang gusto mong makakuha ng malaking pera. Dahil kung hindi mo ito kayang bayaran, baka lalo ka lang malugi sa hinaharap. Pangatlo, subukan mong mag-apply online kung marunong ka gumamit ng internet o kung may kamag-anak kang pwedeng tumulong sa'yo. Dahil mas mabilis at mas convenient ang proseso kumpara sa personal na pagpunta sa SSS branch. At panghuli, siguraduhin mong basahin ng mabuti ang disclosure statement bago ka pumirma o mag-submit ng aplikasyon para malaman mo talaga ang buong detalye ng iyong obligasyon. Bukod pa dito, gusto ko ring balikan ang ilang karaniwang mga pagkakamali na nagagawa ng mga pensioner kapag nag-a-apply sila ng pension loan para maiwasan mo ito. Ang unang karaniwang pagkakamali ay ang hindi pag-a-update ng contact information sa SSS. Marami sa mga senior citizen natin ang nagpalit na ng numero ng telepono o lumipat na ng bahay pero hindi nila ito ina-update sa SSS records. Dahil dito, kapag nag-apply sila ng loan, automatiko itong nare-reject dahil hindi tugma ang impormasyon. Kaya kung matagal ka nang hindi nag-a-update ng iyong detalye,
gawin mo muna ito bago ka mag-apply para hindi ka na mahirapan pa. Ang pangalawang karaniwang pagkakamali ay ang hindi pag-e-enroll ng disbursement account. Marami ang akala nila, automatiko na lang mapupunta ang pera sa dati nilang account kung saan napupunta ang buwan ng pension. Pero hindi ganun ang sistema. Kailangan mo talagang mag-enroll ng specific na account para sa pension loan disbursement at kung hindi mo ito gagawin, hindi ka na rin makakausad sa proseso ng aplikasyon. Kaya bago ka pa mag-apply, siguraduhin mo munang nakaset up na ang iyong disbursement account sa MySSS portal. Ang pangatlong pagkakamali naman ay ang hindi pagbabasa ng mabuti sa computation ng bawat termino. Marami sa mga pensioner ang basta na lang pumipili ng pinakamataas na halaga na makikita nila sa screen nang hindi mo na kinukwenta kung magkano talaga ang maideduct sa kanilang buwan ng pension kada buwan. Halimbawa, kung ang loanable amount mo ay 79,000 piso na babayaran sa loob ng 24 na buwan, kailangan mong tantiyahin muna kung magkano ang deduction kada buwan, kasama na ang interes, at siguraduhin mong sapat pa rin ang matitirang pensyon mo para sa pang-araw-araw na gastusin. Kung sa palagay mo ay masyadong malaki ang deduction, mas maganda talagang pumili ng mas maikling termino o mas maliit na halaga para hindi ka mahirapan sa hinaharap. Ngayon sagutin ko rin ang ilang madalas itanong tungkol sa programang ito. Una, tanong ng marami, pwede ba akong mag-apply kahit hindi ako marunong gumamit ng computer o internet? Sagot, oo, pwede ka pa rin pumunta ng personal sa pinakamalapit na SSS branch at dun ka na lang tutulungan ng kanilang staff sa proseso ng aplikasyon. Pangalawang tanong, kung ako ay may dati ng utang sa SSS, halimbawa calamity loan, pwede pa rin ba akong mag-apply ng pension loan? Sagot, hindi. Dahil isa sa mga kondisyon, kailangan mong walang existing advance pension mula sa calamity loan package. Kaya kung meron ka pang balance dito, kailangan mo munang bayaran ito bago ka makapag-apply ng bagong pension loan. Pangatlong tanong, ano ang mangyayari kung hindi ko na kayang bayaran ang aking utang dahil sa hirap ng buhay? Sagot, mahalagang direktang makipag-ugnayan sa SSS sa lalong madaling panahon dahil sila ang makakapagbigay sa iyo ng tamang gabay kung ano ang mga option mo, imbes na hayaan mo na lang itong lumaki at maging mas malaking problema. May isa pa akong dapat idagdag na mahalagang paalala. Kahit gaano kaganda ang alok na ito, huwag mong kalilimutan na ito ay utang pa rin at ang bawat piso na hihiramin mo ngayon, babawasan ng interes at kabuuang halaga sa iyong pensyon sa mga susunod na buwan o taon. Kaya bago ka pumirma ng kahit anong papel, siguraduhin mong may sapat kang pag-unawa sa buong terms and conditions at kung may pagdududa ka, huwag kang mahihiyang magtanong sa staff ng SSS o kaya naman sa mga anak o apo mo na mas bihasa sa mga ganitong bagay. Ang layunin natin dito ay hindi lang para makakuha ka ng malaking pera ngayon, kundi para masiguro rin na komportable at ligtas ang iyong buhay sa mga susunod na buwan at taon. Kung tatanungin mo ako, isa ito sa mga pinaka-praktikal na benepisyo na inaalok ng SSS ngayon para sa mga senior citizen dahil hindi lang ito tumutulong sa agarang pangangailangan, kundi ginagawa rin nitong mas madali para sa mga pensioner na magkaroon ng access sa pondo nang hindi kailangang lumapit sa mapanganib at mamahaling paraan ng pag-utang. Kaya kung ikaw o kung meron kang kilala na kwalipikadong pensioner, hikayatin mo silang alamin ang detalye ng programang ito. Dahil malaking tulong ito, lalo na sa panahong mataas ang presyo ng bilihin. Ngayon, bago tayo magpaalam, gusto ko lang bigyang diin. Ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon. Ang mga detalye tungkol sa halaga, interes at patakaran ay maaaring magbago anumang oras, kaya laging mabuting direktang pumunta sa opisyal na website ng SSS o tumawag sa kanilang hotline para ma-verify ang pinakabagong at pinakatumpak na impormasyon bago ka gumawa ng anumang desisyon tungkol sa iyong pananalapi. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba kung ano ang tingin mong pinakamahalagang bahagi ng impormasyong ibinahagi ko ngayon o kung mayroon kang tanong tungkol sa iyong sariling sitwasyon dahil sisikapin kong sagutin ang mga ito sa susunod na video. I-share mo rin ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya o kahit sa mga grupo sa Facebook kung saan maraming senior citizen ang miyembro dahil malaking tulong ito para sa kanila, lalo na sa mga hindi gaanong pamilyar sa mga bagong patakaran ng SSS. Kung hindi ka pa subscriber, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell
para hindi ka mahuhuli sa mga susunod na video tungkol sa mga benepisyong dapat malaman ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.